Alam po ninyo, mga kaibigan, mahihirapan ang mga congressman mismo na ibaliwala itong article of impeachment. Just imagine, 24 article of impeachment ang ipinail ng 17 mga signatory na civil society against Sara Duterte. Kaya ko sinasabing nahihirapan, ganito po kasi yan. Kung yung magugunita, yung Committee on Appropriation tungkol doon sa proposed budget for 2025, dyan nag-umpisa yung pagkakataong ayaw sagutin ng tama at hindi makipag-ugnay ng mabuti si Sara Duterte sa komite. Pangalawa, nung mag-umpisa yung Blue Ribbon Committee, yung Good Government and Public Accountability, chairman dyan ay si Congressman Joel Chua. Malinaw din na hindi po talaga makipag-ugnay ang mabuti ng mga staff at mismong si Vice President Sara Duterte doon sa usapin ng confidential at intelligence fund. At yan po ay pinagdududahan ng Committee on Appropriation, Committee on Good Government and Public Accountability at iba pang mga membro ng Kongreso sa kasalukuyan na nakikita nilang palusot, hindi maayos na pagtrato at pagrespeto ng Vice President sa mga kongresista at mga komite. At dahil dyan po kinuha ng mga civil society group ang ebidensya doon niya sa pagpapatibay ng 24 article of impeachment at ground para sa mga impeach katulad ng betrayal of public trust, graft in corruption, bribery, panunuhol, at iba pang posibleng kasong krimen o kriminal. So, alam nyo kaya napakalaki ng epekto at sabi ko nga hindi po ito pwedeng tanggihan ng mga congressman kasi pag binaliwala, ito yung seryosong issue dyan. Pag binaliwala ng Kongreso ang article of impeachment at mga ebidensya at ground, parang sinabi na rin nila na wala silang nakuhang ebidensya doon sa mga public hearing ng Blue Ribbon Committee. Nakuha nyo? Pag sinabi nilang walang ground, walang basihan ang civil society para i-impeach si Sara, nagpapatunay lang din na yung mga hearing na umabot na yata ng 6 o 7 hearing ang Blue Ribbon Committee, walang nakuhang ebidensya. Wala silang pagpapatunay na nagduda sila doon sa pera ng Office of the Vice President at Department of Education sa kabila ng naglulumiyan na nakaraang mga hearing. Kitang-kita ng taong bayan at kitang-kita ng mga membro ng Kongreso na kaduda-duda ang tinatawag na acknowledgement receipt at kung saan dinila ang pera. At tulad niya nabanggit ko, ang Philippine Statistics Authority ay naglabas na ng report. Walang birth certificate, walang marriage contract, at wala rin death certificate na nagngangalang Mary Grace Piatos. Nakita nyo? Ibig sabihin fake yun. Na tao, hindi tao yun. Gawa-gawa lang. O yun yung isa sa ebidensya kasama sa article of impeachment, kasama sa mga ebidensya, ground for impeachment against Sara Duterte. Kaya doon sa isong yan, doon ko sinasabi, mahihirapan ng mga congressman ibaliwala itong kasong ito. Itong isong ito. Kasi sa kanila din babalik ang negatibong epekto kapag nireject yung article of impeachment. Nakuha nyo? Ulitin ko yung ebidensya ng civil society ay galing sa public hearing. Na-monitor sa public hearing. Na-monitor nila yung mga kaduda-dudang palusot ng Office of the Vice President. At ang mga congressman ay nagduda rin. Ang tingin nga nila, walang matibay na patunay na nagamit ng tama ang perang nasa Office of the Vice President at Department of Education. Yun yung ginamit sa impeachment. So hindi ko talaga makakatanggi ang congressman dito. Pag yun ang kailang pinagbasihan, talagang swak ang impeachment case na ito against Sara Duterte. Wala naman akong nakikitang ibang lugar na pinagkunan ng ebidensya ang 17 signatory ay dito sa article of impeachment kung hindi galing sa mga public hearing ng Kongreso. Dahil doon ho talaga nakita ang galaw, attitude at mga sagot ni Sara Duterte at ng kanyang mga staff. Na karamihan niya ay nakontempt kasi hindi nagsasabi ng totoo. Iyon yun. Naku, talagang kailangan ho nating subaybayan ito. Ang Senado, kung aabot sa kanila ito, ay malamang pwede silang magbulag-bulagan, pwede silang magpakatotoo, pwede naman kung ano, pero ang taong bayan na magdi-decide dyan pagdating ng eleksyon. Sayon pa lang sa akin pong analysis at opinion, dito ho sa article of impeachment at mga ebidensya, ground for impeachment against Sara Duterte, medyo matindi.
Kaya sinabi ko medyo matindi, ayaw kong pangunahan ang Kongreso at Senado. Pero aking pong nasubaybayan at inyo rin nasubaybayan dito sa aking mga channel, ang live na ating coverage at pagbibigay ko sa inyo ng update sa kung anong nangyayari sa mga public hearing ng Committee on Operation, Blue Ribbon Committee, pati na rin doon sa Quadco hearing. Doon po nang galing itong mga ebidensyang ito eh. Kaya nga hindi pwedeng i-deny ito at ibaliwala ng mga congressman dahil alam nilang totoo yung ebidensya. Malupit. Kaya palagay ko, kung may panahon lang, hindi ito magtatagal sa Kongreso. Baka matransfer nga yung impeachment, article of impeachment naman. Yung article of impeachment for itong impeachment na ito patungo ng Senado. Kasi majority ng mga congressman hindi talaga masaya sa naging performance ni Sara Duterte sa mga hearing at pagsagot at pagbatikos sa liderato ng Kongreso at mga congressman. Kung yung mga gunita doon sa galit at press conference ni Sara Duterte, sinabi niyang mga korap ang mga congressman. May banta daw sa kanyang buhay galing sa speaker. O di ba? Ang lulupit niya. Ebidensya. O di ba? Sabi nga ni dating Senador Laila de Lima, lumulubha yung attitude. Lumulubha yung kakaibang statement, galaw. At sinasabi ni Sara Duterte na parang malayo doon sa kanyang posisyon as Vice President. Hindi nababagay yung kanyang mga statement sa posisyon bilang pangalawang mataas na opisyal ng pamahalaan. Ayun. Okay? So yung ebidensya, yung ground, yung article of impeachment, yan pong signatories at 17 iba-ibang organization na tinawag na civil society group ay lehitimo yan. Yan kasi yung susuriin ng Committee on Justice kung may basihan o naaayon sa proseso. Palagay ko yung basihan at naayon sa proseso, hindi magiging problema ng komite. Ang magiging problema lang dito, bibigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na humarap sa committee hearing. Manghihiring kasi ang Committee on Justice pag nakarating doon. At si Sara Duterte, pag hindi umattend, tagilid siya. Pag umattend naman siya, matinding debate yan. At saka sigurado magandang hearing yan. Kaya aabangan natin. Okay? Ibang hearing ang Committee on Justice sa impeachment. Kakaibang usapin, kakaibang talakayan pag impeachment. Compare sa budget hearing, in aid of legislation ng ibang committee, o anumang klaseng investigasyon. Pinakamabigat na hearing, pinakamatinding hearing, ay ang hearing tungkol sa impeachment, tungkol sa article of impeachment, dahil po ito ay pagpapatalsik ng nakapwesto sa posibleng violation sa iba't ibang mga batas na mayroon. Kaya kaabang-abang.